Disclaimer po, hindi po ako abogado. Gaya ng aking sinabi sa inyo, ako po ay isang PWD na naoperahan, kasalukuyan nagpapagaling. Wala pong magawa rito sa bahay, nakakainit, nag-uulan, di rin makalabas. At sa ating pagsisearch ay nagbabahagi lang tayo ng munting kaalaman at dagdag kaalaman para po sa ating mga security guard. This is F. Santos, mabuhay. Kung handa na kayo, tara! Ang sabi sa Rule 115, Section 5, Paragraph A ng Rules of Criminal Procedure, maaaring arestuhin ang isang tao kahit nang walang warrant of arrest. Paano po yun? Kapag sa harap mismo ng halimbawa ng isang security guard ay nakita niyang ginagawa yun, no? Nakagawa, no? O kasalukuyan gumagawa o tangkang gagawa ng isang krimen, ng isang suspect, ay maaari pong arestuhin ng walang warrant of arrest. Ang tawag po dyan ay infragrante delicto. Ang salitang infragrante delicto ay Latin word po na ang ibig sabihin ay in the very act of committing the crime. O sa Tagalog, nahuli mo sa aktong gumagawa ng krimen. Ito po ay isa sa mga legal na dahilan kung bakit maaaring arestuhin ng isang, halimbawa, security guard ang kahit sinong tao nang walang warrant of arrest. At ang legal basis nga po nito ay mababasa sa Rule 113, Section 5, Paragraph A ng Rules of Criminal Procedure. Sabi po dyan, a peace officer or a private person may without a warrant arrest a person when in his presence the person to be arrested has committed, it's actually committing, or it's attempting to commit an offense. Ang simpleng paliwanag, para mas maunawaan natin, maaaring dakpin ng isang private citizen o security guard kahit sinong tao. Basta kailangan na naaktuhan mo, sa harapan mo, nakita mo, mismo yung paggawa ng krimen. No? Kaya yan yung tatawag na infragrante delicto. No? Kailan natin masasabi na infragrante delicto? Para mas maunawaan ng ating mga kapatid sa security. Para maging legal, no, ang gagawin nating pag-aresto ay mayroon pong tatlong kondisyon na dapat makita. Una, yung krimen ay nagaganap pa lang. Hindi pwedeng matagal ng panahon. Dapat actual, no? Kasalukuyan nagaganap at meron kang direct knowledge, no? Nakikita mo mismo bilang isang gwardiya yung pangyayari. Hindi pwedeng sabi-sabi lang, no? O narinig mo lang. Kailangan personal na iyong naobserbahan. At pangatlo, may malinaw na kilos o ebidensya ng krimen, no? Halimbawa, nakita mong may dalang baril, kutsilyo, o ninakaw na gamit habang tumatakbo. May personal knowledge ka, nakita mo. Bigay pa tayo ng halimbawa. Halimbawa, gwardiya ko, no? Kayo, isang gwardiya, at nakita nyo isang lalaki na pumapasok sa isang opisina. Nakaduty kayo, gabi, at nagbubukas ng drawer sa isang opisina. Pwede nyo na po itong arestuhin. Hulihin, dakpin, on the spot ng walang warrant of arrest dahil nahuli nyo sa aktong may ginagawang krimen. Pangalawa, halimbawa ay habang kayo ay nasa duty at nagurubing, nakita nyo na kayo ay isang gwardiya na may isang sinasaksak ng isang lalaki, sinasaksak ng isang pang lalaki. Infragrante delicto na po yan. Pwede nyo arestuhin, pigilan, at i-turn over sa pulis sapagkat yan ay actual ninyong nasaksiyan. Pangatlo, pwede nyong hulihin ang isang empleyado na nagpapasok ng illegal na kontrabando sa loob ng compound na inyong binabantayan. Maaari nyo pong arestuhin yan at i-turn over din sa pulis. Yan po yung mga example, halimbawa, na infragrante delicto. Pero dapat malinaw, nandoon yung tatlo na sinasabi natin. Disclaimer lang po, ako po ay hindi isang abogado. Katulad ng aking sinabi sa inyo, ako po ay PWD. Ako po ay naperahan, kaya napapagaling. At gaya ng alam niyo, nag-uulan ngayon. Mahirap lumabas at sa kalagayan ko rin na hindi ako pwedeng masyado naglalabas. Baka simasagi yung aking tahi. Tumba ko, mas malaking problema. So, kung meron pong kayong comment,
mali sa aking pagre-research, pakituwid naman po ako at pakitama. Ako naman po ay willing tumanggap ng pagkukorek. Gaya ng aking sinabi sa inyo, ako naman hindi naman abogado, ako ay nagre-research lang at nagbabase sa mga nababasa ko lang. Magandang hapon po sa inyo lahat at mabuhay.